Noong unang panahon, nang hindi pa malago ang teknolohiya, at tahimik na namumuhay ang mga tao sa probinsya ng Pilipinas, may mga kwentong bayan ang tumatak sa puso at isip ng mga kabataan noon. At isa na nga dito ang kwentong tampok natin ngayon, ang Tikbalang. Mga apo, pakisara nyo na ang pinto at bintana. Opo, Lolo. Makinig kayo mga apo, meron akong ikukwento sa inyo. Ito ay tungkol sa mga nilalang na lumalabas tuwing sasapit ang gabi, lalo na kapag kabilugan ng buwan. Ang nilalang na ito ay ang Tikbalang. At ang nasa kanyang tabi naman ay kapre. Mahilig manigarilyo ang Tikbalang gaya ng kaibigan niyang kapre. Sa mga sanga sa itaas ng puno ang paborito nilang tambayan, nagmamatyag sa buong kagubatan. Sapagkat sa kagubatan, may kanya-kanya silang teritoryo, at madalas sa matandang puno ng balite ang kanilang tahanan. Malakas ang kanilang pangdinig at pangamoy, kahit malayo, nababatid nilang may tao. Gustong-gusto nilang paglaruan ang tao, at madalas gawain ng Tikbalang ay ligawin ito. Sa tagpong ito may isang lalaki ang galing sa inuman, at lasing na naglalakad pauwi. Mapaglaro at pilyo ang kapre, at gagawin nila ang kanilang maibigan. Lasing na nga ata ako, lakas ng tama. Swerte ka na lang kung gusto ka lang nilang pagkatuwaan. Kaya kayo! Huwag niyong gagayahin ang mga taong mahilig maglaseng. At 10 oras na ng gabi kung umuwi. Buti na lang at iyon lang ang nangyari sa kanya at nagawa pa niyang makauwi. At alam niyo ba na kapag kayo ay may kasama sa bahay na nagdadalang tao, dapat kayong maging alerto. Kasi isa ang Tikbalang na nanggagambala sa mga buntis tuwing sasapit ang gabi. Talaga, Lolo? Oo, kasi gustong-gusto nila ang amoy ng sariwang bata sa loob ng sinapupunan. Kaya lagi kayong maghanda ng bugkos ng bawang at mangkok ng asin, pangontra sa kanila. Saan pupunta ang mga yun? Ito po, Lolo. Bakit ang dami naman? Sige, isabit nyo sa bintana ang iba at ang isa ay sa likod ng pinto. Basta mga bata, lagi nyong tandaan kapag kayo ay nakaharap ng mga nilalang na ito, Tikbalang, kapre, aswang, tiyanak o kahit ano pa mang maligno, isa lang ang dapat nyong gawin. Huwag kang matakot, maging matapang ka, manalangin ka sa Diyos. At ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng pambihirang lakas para talunin ang mga ito. O siya, mukhang nandito na ang papa at mama nyo. Sa ibang araw naman ulit ako magkukwento. Come here, my dears. Bless you, my children. Mano po? Mano po, Papa? Bless you, my child. Ginabi na kayo, anak. Nakapagluto na ako. Halina kayo at kumain na tayo. O hanggang dito na lang muna ang aking kwento. Kung nais mo pang makapanood ng tulad nito, huwag mag-atubili at mag-subscribe sa channel ko. Salamat sa panonood.